Ang yabang ni Congressman Sandro Marcos eh. May pa-drama effect pa nang umalis kami sa Malacanang, tumingin sa akin yung aking tatay. Parang drama lang eh. No? At nagsabi, parang papatay na nila ako, anak. Ano yan, pelikula? Alam mo, Sandro Marcos, ang pagkakamali doon ay ito. Kayo ang pumunta sa Davao. Ha? Tandaan nyo yan. May pamano-mano ka pa kay Vice President Sara Duterte. Kayo na yung nakatira doon sa Davao. Kailan ang pagkakataon na si Vice President Sara Duterte ang pumunta sa inyo sa Ilocos Norte para magmakaawa na gawin siyang Vice Presidente? In fact, in one press conference, sinabi ni Vice President, o Martin, ikaw na mag-Vice President, susuporta ako sa inyo. Oh, di ba? Hanapin niyo yung clip na yan. In-offer kay Martin Romualdez ang Vice Presidency. Pero iba pala iniisip nila. Gusto nilang mag-Vice President si Sara Duterte para hindi ito maging Pangulo. Sisirain nila para hindi maging Pangulo. Di ba? At that time, Marcos, Sara Duterte at Leni Robredo, kung tumakbo si VP Sara, hindi mananalo yung dalawa. Si Vice President ang mananalo noon dahil nga mataas siya sa survey. Tapos sasabihin, pumunta kayo ng Malacanang para hingiin ang support ni PRRD. Bakit? Si PRRD ba magkokontra sa inendorso ng kanyang anak? Hindi nyo masabi kung hinarap kayo ni Presidente Duterte, di ba? Dahil sobrang kasinungalingan na yon. Doon lang kayo sa kasinungalingan na pwedeng paniwalaan. Grabing invento ng batang ito. Wag ganon, sir. Nagmumukha kang tanga sa mga taong marurunong at nakakaintindi sa sitwasyon ng politika sa bansa. Hindi katulad ng mga nakausap mo doon sa vlog. Alam naman natin kung ano ang mga karakas nun. The color of money. Ang galing talaga ng ating putangin ng sekretary. Pumunta sa EDSA, sinabi niya na yung kalaban ng asfalto ay tubig. Alam mo naman pala eh. Tapos hindi daw nila na-anticipate na yung mga barrier daw makakabara sa pagtakbo ng tubig. Abay, ang talino. Para silang nag-experiment muna. 1.2 billion experiment sa asfalto sa EDSA. Ang tawag nga ng mga netizen eh, aspaldo. Sir, ang galing mo lang magmura. Ang galing lang ng preskon mo. Pero yung aktual, agoy. Hindi pa rin talaga namin maintindihan. Ha? Kung puro papugi lang, lalo lang kayong pumapangit. Dahil yung mga sinasabi nyo, always back to you. Sandali muna, saan kumukuha ng datos si Auntie Claire? Bakit kakaiba yung kanyang datos doon sa mga pinopost sa social media ng taong bayan sa kanilang mga lugar dito sa Metro Manila? Bakit sinasabi niya mabilis sumupa yung baha? Bakit yung dati ay hanggang tuhod, ngayon hindi na umabot sa gutter? Saan siya kumuha nun? General statements yung sinabi niya, pero not the particular locations kung saan ang pinapakita ng mga netizens natin ay hindi katulad ng sinasabi niya. Alam nyo, kaya kayo nagagalit sa mga Duterte dahil ibinubunton nyo yung galit ng taong bayan sa inyo sa mga Duterte thinking that attacking the Dutertes can
deflect the anger of the people towards nyo. Hindi eh. Hindi na iwawaglit ng taong bayan yung mata doon sa flood control project. Hindi na iwawaglit ng taong bayan ang kanilang isip doon sa nangyari sa flood control project. Alam nyo bakit? Ang taong bayan, karamihan, may mga pangarap sa buhay. At dahil sa laki ng halaga, ang iniisip nila, sana all. Karamihan ng Pilipino naghahanap ng jackpot. Halos lahat ng nakinabang sa flood control, jumakpat. Pero yung ordinaryong Juan de la Cruz, hindi. Sila ang sumasalo sa ginakpat ng mga magnanakaw. Kaya yung mga tao, hindi nila makalimutan yan. Ibato nyo man ng ibato sa mga Duterte yung galit, hindi mawawala, madadagdagan lang yung galit sa inyo. Balita ko nga, di ba, mayroon sa social media, yung isang barangay sa Davao City, binakbak yung dike. Sinira, kaayos-ayos. Bakit kaya? Para pagmukhain na substandard, inahirapan nga kayong tibagin. Dahil puro bato yung ilalim. Di ba? Pambihirang buhay ito. You are starting quarrels. You are very obsessed in defeating the Dutertes in a world war which you will not be able to win. Why? Even if the Dutertes will not speak, a lot of people will speak for them because of the belief na ang Pilipinas ay aasenso lang sa liderato ng mga Duterte. Huwag na kayong mangarap na pabanguhin yung inyong mga pangalan dahil pinagbigyan ang amo mo at kayo ng pagkakataon na ayusin yung pangalan nila at ninyo. Pero nagtulong-tulong kayo para lalong ilubog at sirain ito. Salamat nga kay Bongbong, yung mga hindi noon nakasaksi kung paano magpatakbo yung tatay niya. At least ngayon, nararamdaman nila gaano kahirap talaga noong mga panahon na yun. Ito, wala pang martial law ha.